Yo, yo, yo! Alright, 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 alright! Ayan, muli po mga lalabs ay gagawa tayo ng ulam. Ayan, magluluto po tayo ng pakbet ngayong araw na ito. So, ito po yung ating vlog ngayong araw mga lalabs. At bumili po ako ng malunggay. Ayan, bumili po ako ng malunggay. Tapos bumili po tayo ng ampalaya. Ayan. Bumili rin po tayo ng sitaw. Ayan, sitaw. At bumili rin po tayo ng talong. Ayan, ang talong, maliit lang na talong. Ayan. Hindi ako bumibili ng malalaking talong kasi ano na 'yun, matabang 'yun. Mga malalaking talong. Kaya itong maliliit na talong ang binibili ko para malinamnam. Ayan. Masarap at malinamnam pagka maliliit na talong lang. Ayan. Siyempre po may kasama pong okra yan. Ayan, okra. Ayan, may okra po yan, mga lalabs. Ayan. So, yan po ang ating vlog ngayong araw na ito, mga lalabs. Yan po ang ating video. At ituturo ko po sa inyo kung paano ang pagbabalat ng malunggay na hindi po nasisira, hindi nadudurog yung malunggay natin. So, ito po guys, ituturo ko po sa inyo mga lalabs kung paano magbalat ng malunggay na hindi po nadudurog yung malunggay po natin. So ganito lang po mga lalabs, simple lang po yan, napakasimple lang po yan. Ipipihit mo ganyan, tapos, ayan. So buong buo siya mga lalabs, ayan. At ayan lang, napakasimple lang mga lalabs ang pagbabalat ng malunggay, ayan. Alam niyo po mga lalabs, sa mga mayayaman, hindi po pinapansin yung mga ganitong gulay mga lalabs. Hindi po nila alam na ang bunga ng malunggay ay kinakain pala. Ayan. So, ang nakakaalam lang na kinakain ng bunga ng malunggay mga lalabs ay siyempre po yung mga katulad natin na minsan wala, minsan meron. Kaya tayo po ay nakakakain ng mga ganitong gulay, hindi nila alam, masustansya at masarap yung mga ganitong sariwang gulay. Ayan. So ayan po mga lalabs, pinutol ko na, ayan. So ilagay na natin sa lagayan. Ayan, mga lalabs. O ayan, buong buo yung pagkabalat niya mga lalabs. Ayan, di ba mga lalabs? Napakasimple lang po mga lalabs ang pagbabalat ng malunggay na mabilis. Ayan, na hindi po nadudurog yung binabalatan mong malunggay. Ayan. Napakasimple lang. So, ayan po mga lalabs. At magluluto po tayo ngayon ng tinatawag na pakbet, pinakbet sa Ilocano. Ayan. Ang tawag po sa Ilocano ay pinakbet. Ayan. So, dahil Ilocano po tayo, ayan. Ganito po ang kahiligan natin na pagkain, mga ulam. Lalong-lalo na sa katulad namin mga probinsyano na mahihirap. Ayan, dahil ang aming buhay po ay mahirap lamang at maswerte na lang po tayo mga lalabs dahil tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng magandang magandang pagkakataon na tayo po ay makarating sa ibang bansa. Ayan. Although hindi po tayo nakapag-aral, ayan, hindi po tayo natapos ng pag-aaral, kung saan ang natapos lang po nating school ay ayan, graduate lang po tayo ng grade 6 mga lalabs. Ayan, so nag-graduate lang po tayo ng grade 6. Ayan, at halos wala po tayong kaalam-alam about sa mundo. Pero dahil naglakas loob po tayo na makarating ng ibang bansa ay ayun po, bali ito po yung kalalagyan natin na nagkaroon po ng maganda yung ating lakas loob. Nagkaroon po ng kahinatnan yung lakas ng ating loob na mag-abroad. Ayan. Na kung saan ay napakahirap po ang mag-abroad, lalong-lalo na pag ikaw ay walang pinag-aralan. Ayan, lalong-lalo na sa interview mga lalabs. Kaya ang hirap po at talagang blessing po sa akin ng Panginoon ito na talagang makarating ako dito sa abroad na hindi po ako nahirapan at napakadali, napakasimple po, napakabilis po yung aking
pagka punta dito sa ibang bansa mga lalabs. At maano na lang po, mapalad na lang po dahil yung pong nag-interview sa akin na na Arabo ay hindi rin po siya ganun kagalingan mag-English. Ayan, so ang sagot ko lang po sa mga tanong niya ay yes or no lang po. Ayan. Yes, yes, yes lang po ang mga sagot ko sa kanyang mga tanong sa pag-interview sa akin. So hindi ko alam kung paano niya ako natanggap. Siguro dahil sa experience ko sa trabaho, nakita niya yung mga papers ko, yung mga requirements ko. Ay doon po siguro siya nagbase. Doon niya binase yung mga requirements ko kung paano niya ako tatanggapin bilang magtrabaho sa kanilang kumpanya. Kaya ayan po mga lalabs, within in 1 week, ayan po ay na-process kaagad yung papers ko para makarating po ng Jeddah. Ayan mga lalabs. Dito lang po talaga ako sa Jeddah unang-unang nakapag-abroad. Pero marami na po akong naikot na lugar dito sa Saudi. Gawa po ng ako po ay nasama sa mga testing commissioning group. Ayan na kung saan ay ang aming testing commissioning group po ay kung saan pumupunta, kung saan yung project namin na dapat i-turn over. Ayan na dapat i-finalize ang mga system. Ay doon po ako napasama mga lalabs, kaya napakalaki pong pribilehyo na ako po ay nabigyan ng ganitong trabaho sa kumpanya na napasukan ko. Dahil hindi ko talaga sukat akalain po na ako po ay mapapasama sa mga ganitong trabaho dito sa Saudi Arabia. At sa wala po akong kaalaman, wala po akong pinag-aralan, pero sabi ko nga po ay lakas loob lang po ang nagtulak sa akin na makarating po ng ibang bansa. Dahil alam niyo na po, magkakaroon na po ng ng baby. Ayan, magkakaroon na po tayo ng pamilya ng mga panahon na yon. Kaya naisipan ko po at nagporsige po ako na mag-apply, makapunta dito sa abroad, na alam ko naman na wala akong pinag-aralan. Pero yun po ang nagtulak sa akin na pumunta ako ng abroad dahil magkakaroon na po ako ng pamilya. Kaya hindi naman po pwedeng buhayin ko yung pamilya ko ng walang trabaho. Ayan. At meron din naman tayong trabaho sa Pilipinas. Kahit papaano ay naging maintenance supervisor po tayo sa Pilipinas. Kaya siguro yun po yung naging dahilan na kung paano tayo nakarating dito sa ibang bansa. Ayan, dito sa Saudi. Ayan, at siguro noong mga panahon na yun ay talagang kailangan nila ng katulad ng trabaho ko. Kaya hindi po ako nahirapan, hindi po nila ako pinahirapan na natanggapin. Ayan, na approval yung aking mga application para lang po ay makarating dito, makasama sa kumpanya na